Nang itaboy ako ng dati kong asawa, si Crisanto, hindi ang kahihiyan ng sumugat sa akin. Iyon ay ang katotohanan para sa kanya, wala na akong halaga. Tanging ang walang emosyon at malupit niyang tingin ang nagsabi. Sa edad mong iyan, wala ka ng silbi. Lumayas ka. Sa aking ika, 60 taong gulang, nanginginig ang mga kamay, ako ay naging isang babaeng walang masisilungan, walang direksyon, at may pusong puno ng pilat. Ang tanging pag-asa ko ay isang lumang tarheta na nakabalot sa naningilaw na papel na iningatan ko sa loob ng maraming dekada. Ito ang tarhetang iniwan sa akin ng aking ama, si Roberto, bago siya namatay. Hindi ko ito kailanman ginamit. Para sa akin, ito ay alaala lang, simbolo ng mabuting tao na nawala sa akin ng napakaaga. Ngunit ng araw na iyon, wasak at desperado, kinuha ko ito mula sa ilalim ng aking bag at dumiretso sa bangko. Ang tarheta ang tanging posibilidad ko upang hindi ako matulog sa kalye. Nang ibigay ko ito sa tagapamahala ng bangko, isang magalang, matandang lalaki na may makakapal na kilay na gumagalaw tuwing nagsasalita, ipinasok niya ang tarheta at tumingin sa screen. Ang sumunod na nangyari ay parang isang slow motion na eksena. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa normalidad tungo sa pagkabigla, pagkatapos ay takot, at sa huli, matinding pananakot. Tumayo siya ng napakabilis, muntik nang tumumba ang kanyang upuan. Ma'am, bilisan ninyo, tingnan ninyo ito. Ngunit bago ako magpatuloy, nais ko munang mag-imbita sa inyo, mag-subscribe sa channel at mag-like. Ito ang paraan ko upang makita na sinusuportahan ninyo ako at nagugustuhan ninyo ang aking mga kwento. At mag-comment din sa ibaba kung mula saang lungsod ninyo kami pinapanood ngayon. Magpatuloy tayo. Ipinaharap ng tagapamahala ang monitor sa akin. Ang aking refleksyon ang unang lumabas na may maitim na eyebags at magulo kong buhok. Ngunit pagkatapos, nanlaki ang aking mga mata. Ang account ay may napakalaking halaga ng pera. Hindi ko pinag-uusapan ng ilang libo lang. Pinag-uusapan ko ay milyon. Oo, milyon. Muntik na akong matumba. Ito, hindi ito maaaring sa akin, sabi ko, nanginginig, umiling ang tagapamahala. Nasa pangalan ninyo ito sa loob ng 25 taon at nakablock. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking isip. Nakablock ng sino? Tanong ko. Lumunok siya, parang may alam siyang bawal sabihin. Ng dati ninyong asawa, huminto ang mundo ko, ang dati kong asawa. Ngunit ang tarheta na iyan ay sa aking ama, namatay siya bago pa ako nagpakasal. Kinakabahang umiling ang tagapamahala. Ayon sa mga record, may nagugnay ng account na ito sa isang administration clause, isang taong nagkaroon ng access sa inyong personal na dokumento noon, at ayon sa sistema, ang taong iyon ay ang inyong asawa. Pakiramdam ko, nawala ang dugo sa aking katawan. Si Crisanto, ang lalaking nagtaboy sa akin sa kalye na parang basura, ay ang nag-block sa kayamanang iniwan ng ama ko para sa akin. Bakit niya gagawin ang ganyan? Bulong ko, bagaman alam ko na ang sagot, dahil para sa kanya, hindi ako dapat magkaroon ng kalayaan, hindi ako dapat magkaroon ng kapangyarihan, hindi ako dapat lumabas sa kanyang kontrol. Patuloy na sinuri ng tagapamahala ang screen. Mayroon pa, sabi niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang account na ito ay hindi normal. Nag-iwan ng espesyal na instruksyon ang inyong ama at ayon dito, dapat ninyong matanggap ang mga pondo noong kayo ay 40 taong gulang. Sumakit ang aking dibdib. Sa edad na 40, lubog na ako sa pag-aasawa. Wala akong tiwala sa sarili at may access si Crisanto sa aking mga dokumento. Ngunit nag-iwan ng sulat ang inyong ama, sabi ng tagapamahala. May restricted access ito, gusto ba ninyong makita? Tumango ako, nag-type ang lalaki ng ilang code at nagbago ang screen patungo sa isang scan document. Ang titulo ay nagsasabing, para sa aking anak, kapag nasa panganib, nanginginig ang aking mga kamay. Sulat kamay ito ng aking ama, ang marangal na taong iyon na laging nagsasabi sa akin, ang hindi mo nauunawaan ngayon, magiging lakas mo bukas. Binasa ko ang unang linya. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang may isang taong napakalapit sa iyo ang nagtaksil sa iyo. Nakaramdam ako ng butas sa aking tiyan. Nagpatuloy ang sulat. Ang account na ito ay hindi lamang pera, ito ay ebidensya, ito ay proteksyon, at ito ang susi upang matuklasan mo ang isang bagay na itinago ko para sa iyong kaligtasan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko, akala ko ay hihimatayin ako. Ano ang itinago ng ama ko? Bulong ko, hindi inaalis ang tingin sa screen. Nagpatuloy ang dokumento. Maria, anak ko, kung nagkaroon ng access ang iyong asawa sa account na ito, nangangahulugang isa siya sa mga nagpilit sa akin na tumakas. Napahawak ako sa aking bibig. Tumakas, ulit ko,
mula sa ano, ngunit wala nang sagot ang screen, nagtapos doon ang sulat. Ang natitira ay nasa isang attached file na protektado ng isang key na ayon sa sistema, tanging ma-unlock lang sa ibang lugar isang pribadong safety deposit box na hindi ko kailanman alam na umiiral. Hirap akong tiningnan ng tagapamahala. Nag-iwan ng kahon ang inyong ama sa inyong pangalan. Nasa lumang vault ito ng Central Bank. Walang nakaka-access dahil hindi kailanman lumabas ang susi. Noon ko naalala ang isang bagay na nakalimutan ko sa loob ng maraming taon. Isang maliit na keychain na may malamig na metal na ibinigay sa akin ng aking ama noong bata pa ako at inilagay ko sa isang memory box nang hindi ko alam kung ano ito. Siguro iyon ang susi. Tumayo ako. Kailangan kong buksan ang kahong iyan, sabi ko. Ngayon din. Tumango ang tagapamahala, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon tungo sa takot. Lumapit siya sa akin at bumulong, "Ma'am, kailangan ninyong mag-ingat. Ang account na ito ay binabantayan sa loob ng maraming taon. May makakaalam na narito kayo at sa tingin ko, hindi niya gustong buksan ninyo ang kahong iyon. Nakaramdam ako ng panginginig sa buong katawan dahil alam ko na, hindi lang ako pinagtaksilan ni Crisanto. Hindi lang niya kinuha ang buhay ko, itinago niya ang isang bagay na iniwan ng ama ko para protektahan ako dahil isa siya sa panganib. At ngayon na alam ko, babalikan niya ako." Lumabas ako ng bangko na umiikot ang ulo at ang puso ay tumitibok ng napakalakas na parang itinutulak ang aking mga buto mula sa loob. Naglakad ako ng walang direksyon sa loob ng ilang kanto, hindi makapagproseso sa lahat ng nabasa ko. Ang ama ko ay hindi namatay na nag-iwan lang ng mga alaala at isang lumang tarheta. Nag-iwan siya ng mga babala, sekreto, ebidensya, at ang pinaka-nakakabahala, alam niya na magiging panganib sa akin ang aking dating asawa bago ko pa man ito maunawaan. Tumigil ako sa harap ng isang bus stop, nanginginig. Sa aking ika, 60 taong gulang, pagkatapos ng isang kasal na nag-ubos ng aking tiwala sa sarili at nagpawalang saysay sa aking pagkatao, hirap pa rin akong tanggapin na may gustong manakit sa akin ng totoo. Ngunit ang takot na ipinakita ng tagapamahala, ang pagka-block ng account, ang sulat ng ama ko, lahat ay tumuturo na may mas malalim sa likod ng pagtataksil ni Crisanto. At higit sa lahat, may mensahe na hindi ko maaaring baliwalain. Ang iyong asawa ay bahagi ng nagpilit sa akin na tumakas. Hindi kailanman tumakas ang ama ko. Iyon ang sinabi sa amin na namatay siya bigla dahil sa atake sa puso habang nagtatrabaho sa ibang lungsod. Pero paano kung hindi? Paano kung ang kanyang kamatayan ay may amoy ng kasinungalingan tulad ng aking pag-aasawa? Habang naghihintay ako ng bus, biglang tumama sa akin ang isang alaala, parang bulong na nawala sa oras. Bata pa ako, siguro mga 10 taong gulang, at dumating ang ama ko isang gabi na may maliit, malamig na metal na keychain na may nakaukit na numero. Sinabi niya sa akin, "Ingatan mo ito, ngunit huwag mo itong gagamitin hanggat hindi ka pa matanda. Para lang ito sa'yo." Makalipas ang maraming taon, nang lumipat ako kay Crisanto, inilagay ko ang keychain na iyon sa isang memory box kasama ng mga lumang sulat at birthday tapes. Nang hindi ko namamalayan, patungo na ang mga hakbang ko sa dati kong bahay, ang pinagtabuyan sa akin. Dapat ay nandoon ang kahon, kung hindi iyon winasak ni Crisanto, ngunit alam kong hindi ako makakabalik ngayon. Maaaring nagbabantay siya, maaaring naghihintay siya sa akin, at wala akong lakas para harapin ng mag-isa ang isang lalaki na nagpakita na ng kakayahang sirain ako ng walang pagdadalawang isip. Kaya't naglakad ako patungo sa tanging lugar kung saan makakahinga pa ako nang hindi nakakaramdam na may anino na sumusunod sa akin, ang bahay ng aking kaibigan, si Leah. Kilala ko si Leah mula pa noong kami ay teenager. Naging saksi siya sa aking pagbabago, mula sa isang matapang na dalaga tungo sa isang babae na pinababa ng banayad at patuloy na kontrol ni Crisanto. Nang dumating ako sa kanyang pinto, kumatok ako ng mahina, ngunit ang pagkabalisa ay nagpilit sa akin na idiin ang aking mga buko ng mas malakas. Bumukas ang pinto at tiningnan ako ni Leah, mula ulo hanggang paa. "Diyos ko, Maria," bulong niya. "Anong nangyari sa iyo ngayon?" Pumasok ako nang hindi mapigilan ang luha. Napahiga ako sa kanyang sopa, na nanginginig habang kinukumutan niya ako ng isang kumot na amoy lavender. Si Crisanto, nagawa kong sabihin. Hinarangan niya ang mana ko mula sa ama ko sa loob ng mga dekada. Nanlaki ang mata ni Leah. "Ano? Paano? Bakit niya gagawin ng ganyan?" "Dahil may alam siya," sagot ko, mahigpit na nakakuyom ang aking kamao. Nag-iwan ang ama ko ng pera, pero nag-iwan din siya ng ebidensya. Ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa isang bagay na nagpilit sa ama ko na tumakas bago mamatay. Nanlamig si Leah. "Tumakas, pero laging sinasabi na ang ama mo, nagsinungaling sila." Putol ko sa kanya, at si Crisanto ay bahagi ng kasinungalingang iyon. Nakinig siyang mabuti habang isinasalaysay ko ang lahat, ang bangko,
ang sulat ng ama ko, ang safety deposit box, ang keychain, ang mga kahina-hinalang galaw. Nang matapos ako, malalim na huminga si Leah. Maria, sa tingin ko alam ng ama mo na hindi siya ang sinasabi niyang siya, at kung nag-iwan siya ng isang bagay para sa iyo, ang bagay na iyon ay maaaring magpabagsak sa isang napakalaking tao. Nanginginig ako. Sa tingin mo, alam ni Crisanto na maaari ko itong matuklasan? Oo, sigurado ako, sagot niya. Kaya kanya kinontrol, kaya kanya pinakiramdamang walang silbi, kaya kanya inihiwalay sa lahat. Hindi sinisira ng isang lalaki ang isang babae dahil lang sa kasamaan, ginagawa niya ito dahil sa takot. Ang kanyang pahayag ay tumagos sa akin bilang isang malinaw na katotohanan na hindi ko gustong makita. Kailangan ko ang memory box, bulong ko, kailangan ko ang keychain. Iyon ang tanging paraan upang mabuksan ang vault. Kung nasaan ang iniwan ng ama ko, umiling si Leah. Hindi ka maaaring bumalik ng mag-isa. Hindi natin alam kung nagbabantay siya. Hindi natin alam kung may iba pang kasangkot. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Tumayo siya ng may determinasyon. Ako ang pupunta. Huwag, sigaw ko. Hinawakan ng kanyang braso. Ayokong madawit ka rito. Dawit na ako. Sagot niya sa isang matatag na tono na bihirang kong marinig sa kanya. At kung hindi mo iyan mababawi ngayon, baka hindi mo na kailanman magawa, hayaan mo akong tumulong. Ayaw kong ilagay sa panganib si Leah, ngunit alam ko ring tama siya at alam ko na hindi kailanman iisipin ni Crisanto na susubukan niyang pumasok sa luma kong bahay. Nagkasundo kami sa isang plano. Kukunin ni Leah ang kahon habang naghihintay ako sa isang kalapit na coffee shop. Ang kanyang bahay ay 15 minutong lakad lang mula sa akin, kaya't hindi siya magtatagal. Nang lumabas siya sa pinto, nakaramdam ako ng buhol sa aking dibdib, takot, pagkakasala, at isang kakaibang pakiramdam na hindi lang kaming dalawa ang nasa larong iyon. Sa coffee shop, ang mainit na ilaw at ang bulungan ng mga tao ay halos hindi makapagpatahimik sa akin. Lumipas ang 10 minuto, 15, 20, 30, nag-vibrate ang telepono ko. Leah, nakita ko ang kahon. Nakaramdam ako ng ginhawa, ngunit agad na dumating ang isa pang mensahe, isang mensahe na nagpatigil ng aking dugo. Leah, Maria, may tao rito, at pagkatapos, ang bahay mo ay hindi walang laman. Natigilan ako. Leah, mabilis akong nag-type. Ayos ka lang ba? Sino iyan? Walang sagot. Isa pang 3 segundong walang hanggan. Pagkatapos, isa pang mensahe. Leah, huwag ka nang bumalik, hindi ka ligtas. Ipaliwanag ko mamaya. Isang luha ang dumaloy sa aking pisngi dahil mayroon akong nakakatakot na nauunawaan. May iba pa na alam tungkol sa kahon. May iba pa na alam tungkol sa keychain, may iba pa na alam tungkol sa ama ko, at ang taong iyon ay nagbabantay. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa gitna ng coffee shop na iyon. Naka-on pa rin ang screen ng telepono, ipinapakita ang huling mensahe ni Leah. Huwag ka nang bumalik. Hindi ka ligtas, ipaliwanag ko mamaya, ngunit hindi siya nagpaliwanag ngayon. Hindi niya sinabi kung nasaan siya, hindi niya sinabi kung sino ang pumasok sa bahay ko. Hindi niya sinabi kung ayos lang siya. At ang katahimikan na iyon ay pumapatay sa akin. Bigla akong tumayo mula sa upuan, natapon ang kaunting kape na hindi ko pa natitikman. Nagduda ako kung tatakbo ba ako patungo sa luma kong bahay o tatawag sa pulis, ngunit naalala ko ang isang bagay, may mga koneksyon si Crisanto. Kung tatawag ako sa pulis at may lalabas na isa sa kanyang mga koneksyon, maaari nilang baliktarin ang kaso laban sa akin, mag-imbento ng dahilan, gawing parang paranoia ang lahat. Ginawa na niya ito noon, maaari niya itong gawin muli. Kaya nanatili akong nakatayo ng ilang segundo, sinusubukang mag-isip. Ang mga tao sa paligid ay nagpapatuloy sa kanilang buhay, tawanan, usapan, paghampas ng plato at ako roon, pakiramdam ko ay bumabagsak ang mundo sa akin. Nang sa wakas ay makahinga ako, tinawagan ko si Leah ng 1 beses, 2 beses, 3, wala. Sinubukan kong hindi mawala sa katinoan. Inulit ko sa sarili ko na kung may nangyaring seryoso, hindi siya magkakaroon ng oras upang sumulat sa akin. Malinaw ang kanyang mensahe, huwag ka nang bumalik, at si Leah ay hindi gumagamit ng malalaking salita ng basta-basta. Kung sinabi niya iyon, nangangahulugang may nakita siyang hindi man lang namin naiisip. Pagkatapos, habang nakatingin ako sa kalye mula sa bintana ng coffee shop, nakita ko siya. Isang matangkad na lalaki na may itim na cap, ang parehong lalaking nakita kong naglilibot malapit sa aking bahay kanina, ang parehong naramdaman ko sa likod ko sa bus station. Naglalakad siya ng mabagal, pinagmamasdan ng mga tao hanggang sa dumaan ang kanyang mga mata sa bintana at tumigil mismo sa kinaroroonan ko. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatingin sa akin.
Siguro, 3 segundo. Siguro 10, ngunit sapat na iyon upang maramdaman kong minarkahan niya ako. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad na parang walang nangyari, ngunit alam ko na hindi iyon nagkataon, sinusundan niya ako. Nakaramdam ako ng desperadong pagtulak, kailangang umalis. Ngayon, isinukbit ko ang aking bag sa balikat at mabilis na lumabas sa coffee shop, itinago ang aking mukha hanggat maaari. Naglakad ako sa pagitan ng mga tao, lumipat ng sidewalk ng 2 beses, at pumasok sa isang tindahan ng damit para lang lumabas sa ibang pinto. Gusto ko siyang mawala, ilayo, lituhin. Sa wakas, pagkatapos ng ilang kalsada, tumigil ako sa harap ng isang walang laman na parke. Hindi ko siya nakikita, walang bakas niya, ngunit hindi iyon nangangahulugang wala siya. Malakas akong huminga, sinusubukang bumalik sa kalmado. Pagkatapos, nag-vibrate ang telepono ko. Hindi si Leah, isang hindi kilalang numero. Maingat akong sumagot. Hello. Isang boses ng lalaki, magaspang ngunit kalmado, ang nagsabi, Ma'am Maria, huwag po kayong matakot. Ang pangalan ko ay Hector. Kaibigan po ako ng inyong ama. Nakaramdam ako ng biglang pagtibok sa aking tiyan. Nang ama ko, paano mo nakuha ang numero ko? Hindi po sa kadahilan ng iniisip ninyo. Mabilis siyang sumagot. Nag-iwan ang inyong ama sa akin ng instruksyon kung sakaling mangyari ang ganito. Inaasahan ko na ang inyong tawag sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa bangko sa parke, hindi makatayo. Ano? Ano ang nangyayari? Nagtatanong ako, nanginginig. Sino ang mga taong ito? Bakit nila ako sinusundan? Huminga ng malalim si Hector sa kabilang linya, parang may mabigat siyang dalahin. Dahil may natuklasan ang inyong ama na napakalaki, sabi niya, napakadelikado. At dahil ang inyong asawa ay direktang nagtatrabaho sa mga gustong patahimikin siya, napahawak ako sa aking bibig. Hindi, bulong ko. Wala siyang sinabi sa akin, kailanman. Dahil hindi ninyo dapat malaman, patuloy ni Hector, at dahil kayo lang ang taong maaaring makasira sa kanilang mga plano, kaya kayo kinontrol, kaya kayo inihiwalay, kaya kayo binabantayan. Ngayon, naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi nang hindi ko mapigilan. Pumasok ang kaibigan ko, si Leah, sa bahay ko, sabi ko, hindi ko alam kung nasaan siya, hindi siya sumasagot. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan. Kung gayon, kailangan nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko, sagot ni Hector. Makinig kayong mabuti ma'am. May isang lugar na kailangan ninyong puntahan ngayon din. Ang tanging lugar kung saan nag-iwan ng impormasyon ang inyong ama nang hindi nila nalalaman. Saan? Tanong ko, desperado. Ang lumang bodega ni Mang Celso, sa South Avenue. Nagtrabaho ang inyong ama doon bago nagsimula ang lahat. Iyon ang kanyang kanlungan, ang kanyang taguan, at doon siya nag-iwan ng isang bagay para sa inyo. Sinusubukan ng isip ko na iproseso ang lahat, ngunit imposible. Pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang kakaiba at madilim na panaginip. Ano ang nandoon? Bulong ko. Sumagot si Hector ng walang pag-aalinlangan. Ang tunay na dahilan kung bakit kinailangan ng inyong ama na tumakas, ang ebidensya na nag-uugnay sa inyong asawa sa pagbagsak ng inyong pamilya, napatigil ang aking paghinga. Ang asawa ko? Oo, kinumpirma niya. Nagtiwala ang inyong ama sa inyo, hindi sa kanya, at alam niya na balang araw, kayo lang ang tanging makakapagpatapos sa sinimulan niya. Nayanig ang aking mundo, lahat ay nagkakatugma, ang pagbabantay, ang blocked account, ang kasinungalingan ng biglaang pagkamatay, ang kontrol ni Crisanto, lahat. Bigla akong nakarinig ng isang tanong na nagpatigil ng aking dugo. Ma'am, alam ba niyang sinubukan ninyong i-access ang account? Napahawak ako sa aking puso. Oo, alam niya. Laging naaamoy ni Crisanto ang katotohanan bago ko pa ito maunawaan. Tila naunawaan ni Hector ang aking katahimikan. Huwag na kayong bumalik sa inyong bahay, at huwag na kayong bumalik sa bangko na iyon. Dumiretso kayo sa bodega ngayon. Nagtiwala ang inyong ama sa inyo. Huwag ninyo siyang iwanang mag-isa muli. Nagtapos ang tawag. Nanatili akong nakatayo, nakadikit pa rin ang telepono sa aking tainga, sinusubukang bawiin ang aking hininga. Ako ay nag-iisa, hinahabol, niloko. At isang hakbang na lang ang layo mula sa pagtuklas ng isang lihim na nakabaon sa loob ng maraming dekada. Tumayo ako, pinunasan ang aking luha, at ginawa ang unang hakbang patungo sa bodega, dahil kung nagtiwala ang ama ko sa akin, tatapusin ko ang hindi niya nagawa. Ang bodega ni Mang Celso ay nasa kabilang dako ng lungsod, sa isang lugar kung saan makitid ang mga kalye, kumikislap ang mga lumang poste, at maagang nagsasara ang mga negosyo, dahil sinasabi nilang mas maraming anino ang dinadala ng gabi kaysa sa mabibilang. Habang bumababa ako sa bus, nakaramdam ako ng panginginig.
Hindi ko alam kung takot iyon o ang pakiramdam ng paglalakad sa mga yapak ng aking ama, sinusundan ang kanyang mga hakbang na hindi ko nagawa noong buhay pa siya. Ang harapan ng bodega ay katulad ng naaalala ko noong bata pa ako. Kalawangin, tahimik, may baluktot na karatula na nagsasabing Almacen Celso, mula 1964. Kumatok ako sa metal na pinto, umaasang may sasagot. Ang nagtalop na pintura ay sumugat sa aking balat, walang sagot. Kumatok ako ulit, mas malakas, wala. Pagkatapos, isang basag na boses ang umalingaw-ngaw, hindi na kailangang kumatok, ineng, napalingon ako, nabigla. Nandoon si Mang Celso, mas matanda pa kaysa noong nakita ko siya noong bata pa ako, ngunit mayroon pa ring parehong matalino at punong kuwentong tingin na hindi niya kailanman sinabi ng kumpleto. Baluktot ang kanyang katawan at may mantsa ng langis ng lumang makina ang kanyang mga kamay, ngunit sa kanyang boses ay may lakas na nagpapakita ng respeto. Ikaw ba si Maria? Tanong niya, tinitingnan ako ng hindi kumukurap. Opo, sagot ko. Paano? Sinabi ng ama mo sa akin na darating ka isang araw, putol niya, ngunit naisip kong hindi na darating ang araw na iyon. Nanginginig ako sa kanyang mga salita. Gaano katagal na niyang sinabi iyan? Matagal na bago siya namatay, sagot niya. Matagal na bago gumuho ang lahat. Nilunok ko ang aking laway, sinundan ko siya patungo sa pasukan. Itinaas niya ang isang lumang susi na nakabitin sa kanyang leeg at binuksan ang mabigat na metal na pinto. Ang loob ay puno ng mga kahon, alikabok, kalawangin na gamit, at amoy ng basang kahoy. Ngunit mayroon ding iba pa isang siksik, kakaibang atmosfera, na parang ang lugar na iyon ay naghihintay sa aking presensya sa loob ng maraming taon. Humingi ng pabor ang ama mo na itago ang isang bagay para sa iyo, sabi ni Mang Celso habang umaabante sa pagitan ng mga kahon, at humingi rin siya na sabihin ko sa iyo ang isang bagay kapag dumating ka. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano? Tumigil siya. Tiningnan niya ako ng mga matatandang matang iyon na tila binabasa ang aking kaluluwa at nagsabi, kapag dumating ang araw, sabihin mo sa kanya na huwag magtiwala sa kahit sino, lalo na sa katabi niyang natutulog. Nakaramdam ako ng panginginig sa aking mga braso. Nakita ng ama ko ang lahat na darating. Nakita niya si Crisanto kung sino talaga siya, isang nakatagong panganib sa likod ng isang engagement ring at isang perpektong diskurso. Yumuko si Mang Celso, inalis ang dalawang mabibigat na kahon, at nagbunyag ng isang nakatagong kompartamento sa sahig. Kumuha siya ng isang metal na kahon, mas malaki kaysa sa inaasahan ko, at ibinigay sa akin gamit ang dalawang kamay. Mabigat ito, napakabigat. Buksan mo, sabi niya sa isang malalim na boses. Nanginginig ang aking mga daliri habang inaangat ko ang takip. Sa loob ay may ilang naninilaw na sobre, isang makapal na notebook, at isang videotape na sulat kamay ng pangalan ng aking ama. Ang puso ko ay bumagsak, kinuha ko ang isa sa mga sobre. May pangalan ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ito ay isang sulat na nakasulat sa matibay at malinaw na sulat kamay ng aking ama. Maria, kung binabasa mo ito, nangangahulugang ang taong pinakamamahal mo ay ang taong sumira sa iyo. Tumama sa akin ang mga salita na parang suntok sa tiyan. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ka kailanman pinili ni Crisanto dahil sa pag-ibig. Pinili ka niya dahil kailangan niya ng access sa isang bagay na pinoprotektahan ko at alam niya na ang tanging paraan upang marating iyon ay ikaw. Nagsimulang pawisan ang aking mga kamay. Ano? Ano ang kailangan niya? Tanong ko, nakatingin kay Mang Celso. Malalim siyang bumuntong hininga. Ang ama mo ay isa sa mga whistleblower sa 1 bilyong pisong estafa na kinasasangkutan ng mga politiko, bangkero, at negosyante. Mayroon siyang ebidensya na makakapagpabagsak sa kanila, ngunit nang sinubukan niyang ibunyag ito, hinabol siya. Si Crisanto ay nagtatrabaho para sa isa sa kanila. Siya ay ipinadala upang lumapit sa iyo, upang bantayan ka, upang pigilan ang iyong ama na gamitin ang mana. Pakiramdam ko, nawala ang hangin sa akin. Hindi, bulong ko, si Crisanto. Ang lahat ay kasinungalingan. Lahat, sagot ni Mang Celso nang may kalungkutan. Ang inyong kasal, ang pag-ibig niya, ang proteksyon niya bahagi ng plano. Nagpatuloy ang sulat. Madalas kitang binabalaan na magtiwala sa sarili mo, na ang iyong liwanag ay mas malaki kaysa sa iyong mga takot, ngunit alam nila iyon, kaya kanila pinatay. Ibinaba ko ang sulat. Hindi ako makahinga. Tila nawawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nagpatuloy si Mang Celso. Nag-record ang ama mo ng isang bagay bago siya namatay. Nasa tape na iyon, ngunit kailangan mong malaman ng isang bagay bago mo ito panoorin. Ano? Tanong ko sa isang tinig na parang sinulid. Ang tape na iyon ay nagpapaliwanag kung sino ang nagtaksil sa kanya sa loob ng sarili niyang grupo. Nagpapaliwanag kung paano siya natagpuan. Nagpapaliwanag kung bakit siya namatay na malayo sa bahay.
At nagpapaliwanag din kung bakit ka nasa panganib na yon. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ko alam kung may lakas akong makinig doon, ngunit kailangan kong gawin, kailangan kong mapanood iyan, bulong ko. Tumango si Mang Celso, ngunit bago pa siya makakilos upang kumuha ng player, nakarinig kami ng isang malakas na ingay sa labas, isang kalabog laban sa pinto. Nagtinginan kaming dalawa. Isa pang mas malakas na kalabog. Napakunot ang noo ni Mang Celso. Wala sanang nakakaalam na darating ka. Nagsimulang tumakbo ng mas mabilis ang aking puso, isa pang kalabog at isang malalim na boses. Buksan ninyo, pulis! Ngunit hindi iyon ang tono ng pulis. Nanlamig ang aking dugo. Maingat akong itinulak ni Mang Celso sa likod ng ilang kahon. Magtago ka ngayon. Sinunod ko siya, nanginginig. Habang nakayuko ako, narinig kong sumigaw ulit ang boses. Alam naming nasa loob kayo, at alam naming nasa inyo ang hindi ninyo pag-aari. Nanlaki ang aking mga mata. Ang boses na iyon, nakilala ko ito, ang lalaki sa itim na cap, napakuyom ang ngipin ni Mang Celso. Dumating sila ng maaga, bulong niya, napakaga. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas, akala ko ay maririnig nila mula sa labas, dahil hindi lang sila malapit, hinahanap nila ako, at sa pagkakataong ito, hindi nila ako hahayaang makatakas. Lalong lumakas ang ingay laban sa pinto. Hindi na iyon hiwalay na mga katok, kundi isang sunod-sunod, galit, kalkuladong paghampas, na parabang ang mga lalaking iyon ay dumating na may eksaktong utos na sirain ang pinto. Huminga ng malalim si Mang Celso, tumayo ng tuwid hanggat maaari, at lumakad patungo sa pasukan ng dahan-dahan ngunit matatag. Nanatili akong nakayuko sa likod ng mga kahon, yakap-yakap ang sulat ng ama ko na parang isang lifesaver. Ang buong bodega ay tila nanginginig. Naririnig ko ang metalikong pagdikit ng mga kasangkapan na gumagalaw dahil sa vibration. Sobrang lakas ng paghampas ng puso ko sa dibdib ko. Natakot ako na baka mabunyag ako. Lumapit si Mang Celso sa pinto ng sapat na para maaninag ang kanyang anino dito. Sino iyan? Tanong niya sa matatag na boses, bagaman bahagyang nanginginig ang tono niya. Buksan ninyo, pulis. Sagot ng lalaki sa itim na cap. Ang kanyang boses ay parang isang ladrilyo na bumabagsak sa isang balon. Ngumiti ng mapait si Mang Celso. Kung totoo kayong pulis, magdadala kayo ng warrant. Nagkaroon ng makapal na katahimikan. Pagkatapos, isang parirala ang nagpatigil ng aking dugo. Hindi namin kailangan ng warrant kapag binabawi namin ang aming pag-aari. Bago ako magpatuloy at dahil ito ay kinakailangan sa kabanatang ito, nais kong makipag-usap sa iyo ng direkta sandali. Bago magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kuwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapabilis sa tibok ng puso mo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang pinto ay nakatanggap ng huling paghampas, napakalakas na ilang kasangkapan na nakasabit sa dingding ang nahulog sa sahig. Umurong si Mang Celso, hirap huminga. Makinig ka sa akin, Maria. Bulong niya nang hindi tumitingin sa akin. Kapag sinabi ko, tumakbo ka sa likod na labasan, huwag kang lilingon, hindi ko siya iiwan. Sagot ko sa mahinang boses, kaibigan siya ng ama ko, pinuprotektahan niya ako. Kaya ka nga dapat tumakbo, sagot niya. Kung mahuli ka nila, matatapos ang lahat. Gusto kong magprotesta, ngunit wala ng oras. Bumukas ang pinto na may malakas na kalansing. 3 lalaki ang pumasok. Ang lalaki sa itim na cap ang nasa harapan. Ang dalawa pa ay may suot na madilim na jacket, mabibigat na bota, at ang patay na tingin ng mga taong wala roon para makipag-usap. Sinuri ng lalaki sa cap ang lugar na parang isang hayop na naghahanap ng biktima. Nasaan siya? Tanong niya nang walang paligoy-ligoy. Humadlang si Mang Celso, walang babae rito. Paminsan-minsan silang dumarating para mag-inspeksyon, ngunit walang dumating ngayon. Humakbang ang lalaki. Huwag kang magsinungaling, matanda. Alam naming tumawag siya, alam naming pumunta siya rito. Sumikip ang aking tiyan. Alam nila ang lahat, pati ang aking mga pag-uusap. Hindi ko alam ang sinasabi mo, ulit ni Mang Celso. Ngumiti ang lalaki ng malamig at itinaas ang kanyang kamay. Ang dalawa pa ay nagsimulang maghalughog sa bodega, nagtatapon ng mga kahon, naglilipat ng mga shelf, nagbubukas ng mga drawer. Ang isa sa kanila ay lumapit ng mapanganib sa lugar kung saan ako nagtatago. Ang puso ko ay parang lalabas, ngunit isang ingay sa kabilang bahagi ng bodega ang nakaistorbo sa kanya. Nagtapon si Mang Celso ng isang metal na kahon upang kumuha ng atensyon. Hoy, bulong niya. Hindi kayo maaaring pumasok dito ng walang permiso. Negosyo ko ito. Lumapit ang lalaki sa cap sa kanya. Kung gayon, makipagtulungan ka at walang masasaktan. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na kasinungalingan.
Alam ko iyon, alam din ni Mang Celso. Lalo akong humigpit sa paghawak sa sulat ng ama ko. Muling nagsalita ang lalaki sa cup. Gusto namin ang package, ang sobre, ang laman na hinahanap niya. Dumura si Mang Celso sa sahig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matigas ang ulo, sabi ng lalaki. Alam mong hindi kami aalis nang wala iyon. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang metal na kahon kung saan naroon ang mga tape, dokumento, at ebidensya. Nakita ko itong umangat sa kanyang mga kamay at gusto kong sumigaw. Iyon ang lahat ng iniwan ng ama ko para sa akin. Kinuha ito ng lalaki sa cup, kaya pala narito, sabi niya, humakbang si Mang Celso, hindi iyan sa inyo. Tama ka, sagot ng lalaki. Sa kanya iyan at hindi na niya kailangan. Nag-init ang aking lalamunan. Sisirain nila ito, aagawin, papawalang saysay. Bago pa ako makakilos, inangat ng lalaki ang kahon at inihagis sa sahig ng malakas. Ang paghampas ay tuyo, brutal. Bumukas ang takip at lumipad ang mga papel, tumalbog ang tape at lumapag sa paanan ng lalaki sa cup. Sumigaw si Mang Celso, tama na, ebidensya iyan. Yumuko ang lalaki, kinuha ang tape sa kanyang kamay, at nagsabi, ebidensya, wala na, dahil pagkatapos nito, mawawala na ito. Hindi ako nag-isip, hindi ako nagdahilan, kumilos lang ako. Tumayo ako at tumakbo pasulong. Huwag, sigaw ko. Ang tatlong lalaki ay lumingon sa akin. Sumigaw si Mang Celso sa pangalan ko, ngunit huli na. Tiningnan ako ng lalaki sa cup na may madilim na kasiyahan. Ah, narito ka pala. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw, parang nakabaon ang aking mga paa sa sahig. Itinaas ng lalaki ang tape. Kaya ito pala ang gusto mo ha? Sabi niya, nangiinsulto. Sayang. Maaari itong sumira sa maraming tao. Tumingin siya sa dalawa pa. Sunugin natin. Huwag, bulong ko. Oo, sagot niya. At pagkatapos, sasama ka sa amin. Humakbang si Mang Celso. Hindi ninyo siya madadala. Napakunot ang noo ng lalaki sa cup. Gusto mo bang mamatay ngayon, matanda? Pagkatapos, sa isang kilos na hindi ko kailanman inaasahan, inihagis ni Mang Celso ang metal na kahon patungo sa akin. Tumama ito sa sahig, tumalbog, at may isang bagay na gumulong patungo sa aking mga paa. Ang susi ng ama ko. Ang susi sa vault, ang susi na makakapagpabagsak sa lahat ng mga lalaking iyon. Nakita ito ng lalaki sa cup. Kunin ninyo siya. Sumugod ako patungo dito, sila rin. At sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Gumulong ang susi sa sahig na parang may sariling buhay, tumalbog sa pagitan ng alikabok at mga piraso ng papel na lumipad mula sa metal na kahon. Ang aking katawan ay nagreaksyon bago ang aking isip. Sumugod ako patungo dito na nasa lalamunan ng aking puso, pakiramdam ko ay pinuputol ang hangin sa paligid ko. Kasabay nito, sumugod din ang dalawang lalaki na may madilim na jacket, inunat ang kanilang mga braso na parang mga hayop na naghahanap ng biktima. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, siguro instinct iyon, siguro ang alaala iyon ng ama ko na nagtutulak sa akin mula sa isang hindi nakikitang lugar. Ang aking kamay ay kumapit sa malamig na metal, bago pa man bumagsak ang isa sa mga lalaki sa akin. Gumulong kami sa sahig, tumama sa mga kahon at kasangkapan. Naramdaman ko ang bigat niya na dumadagan sa akin, ang kanyang basa na paghinga sa aking tenga. Ibigay mo sa akin ang susi, bulong niya. Sa lahat ng lakas na natitira sa akin, pinaikot ko ang aking katawan at sinipa siya sa shin. Umaangal siya at nagpilit. Nagbigay sa akin ng isang segundo upang gumapang palayo. Sinamantala ni Mang Celso ang sandali, kinuha ang isang lumang metal na tubo mula sa sahig at hinampas ito sa likod ng isa pang lalaki na sumusubok na abutin ako. Ang paghampas ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa loob ng bodega. Ang lalaki ay bumagsak pasulong, nabigla sa lakas na mayroon pa ang matanda. Ngunit ang lalaki sa itim na cap ay agad na nagreaksyon, sumugod kay Mang Celso at itinulak siya laban sa isang shelf na nagpatumba sa ilang kahon. Epaltos! Sigaw niya. Binalaan ka namin na huwag kang makialam. Hindi ako kailanman natakot sa mga daga na tulad ninyo, dumura si Mang Celso na may katapangan na nagwasak sa aking kaluluwa. Gusto kong tumakbo patungo sa kanya, ngunit hinawakan ako ng pangalawang lalaki sa braso, hinila ako pabalik, muntik nang makawala ang susi sa aking kamay. Bitawan mo ako, sigaw ko. Hindi, hanggat hindi mo ibinibigay iyan sa akin, sagot niya ng may galit. Ininat niya ang aking pulso, sinusubukang buksan ang aking mga daliri ng sapilitan. Naramdaman ko ang sakit na tumuturok hanggang sa aking mga buto, ngunit pagkatapos, isang matinis na tunog ang pumuno sa hangin, isang malakas, paulit-ulit, matalas na whistle. Huminto ang lalaki.
Lahat sila. Ito ay isang alarma, isang panloob na alarma, isang senyas na inaktibo ni Mang Celso nang hindi ko nakita, umangalang lalaki sa cup. Gago, nagkakuha ka ng atensyon. Si Mang Celso, na nakasandal pa rin sa shelf, ay ngumiti ng kalahati lang ang bibig. Oo, syempre. Sagot niya, darating na sila. Sino? Sino ang darating? Pulis? Kapitbahay? Iba pa? Hindi ko alam. Ngunit para sa mga lalaking iyon, ang atensyon ang huling bagay na gusto nila. Nawala ng kontrol ang lalaki sa cup, itinaas niya ang tape, itinutok ito sa isang bukas na gasoline drum, at sumigaw, kung hindi ninyo ibibigay ang susi, susunugin ko ang lahat ngayon din. Nanlamig ang aking dugo. Ang ebidensya, ang mga dokumento, ang tape ng ama ko lahat ay maaaring mawala sa loob ng ilang segundo. Humakbang si Mang Celso, hinihingal. Hindi mo magagawa. Subukan mo, sagot ng lalaki. Sunugin mo. Alam kong hindi iyon walang kabuluhang banta. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pinaghalong desperasyon at pagsunod sa mas mataas na utos. Ang pagsunog sa lahat ay ang perpektong paraan upang burahin ang katotohanan magpakailanman. Pagkatapos, naunawaan ko, hindi ako maaaring lumaban sa bodega na iyon, hindi ko maaaring ipagsapalaran na mawala ang susi, at hindi ko maaaring hayaan na makuha nila ang kahit ano. Kailangan kong tumakas, kailangan kong makarating sa vault bago sila. Kumawala ako sa kamay ng lalaki na parang isang ahas na dumudulas sa pagitan ng mga bato. Tumayo ako at tumakbo patungo sa likod na labasan nang hindi lumilingon. Narinig ko ang mga sigaw, mabilis na mga yapak, mga kahon na bumabagsak, mga suntok, mga mura. Kunin ninyo siya, huwag ninyo siyang palabasin, nasa kanya ang susi. Ang eko ng mga sigaw na iyon ang nagtulak sa akin ng mas mabilis. Binuksan ko ang likod na pinto ng isang hampas at sumugod sa kalye. Ang malamig na hangin ng hapon ay humampas sa aking mukha na parang sampal, nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi tumigil. Tumakbo ako. Tumakbo ako na hindi ko pa nagawa mula noong bata pa ako. Narinig ko ang mga yapak sa likod ko, palapit na ang dalawang lalaki. Tumawid ako sa kalsada. Umiwas ako sa isang sasakyan na biglang preno. Nagpatuloy ako sa pagtakbo ng walang direksyon. Nagiinit ang aking dibdib. Lumalabo ang aking paningin. Ngunit mas mahigpit kong hawak ang susi na ang metal ay nakabaon sa aking balat. Pagkatapos, isang motorsiklo ang lumabas sa tabi ko, may nag-abot ng braso, isang brown jacket, isang itim na helmet, isang boses. Maria, sumakay ka. Si Hector iyon. Hindi ako nag-alinlangan. Hinawakan ko ang kanyang baywang at sumakay habang pinabilis niya ng napakabilis na muntik na akong mahulog. Umugong ang motorsiklo sa mga kalye habang naiwan ang mga lalaki, sumisigaw sa pagkadismaya. Paano mo ako natagpuan? Tanong ko, hinihingal. Tumawag si Mang Celso, sagot niya nang hindi lumingon. Sinabi niya sa akin na iyon na ang oras. Ayos lang ba siya? Tanong ko sa basag na boses. Nagtagal si Hector ng isang segundo upang sumagot, titiisin niya, sabi niya, ngunit hindi na tayo makakabalik para sa kanya ngayon. Ang pinakamahalaga ay makarating sa vault, ang hangin ay humahampas sa aking mukha, pinapatuyo ang luha na hindi ko alam na dumadaloy pala. Tiningnan ko ang susi sa aking kamay. Ito ay maliit, simple, ngunit may bigat na hindi masusukat sa grams. Ito ang pamana ng ama ko at ang sentensiya ng aking mga kaaway. Hector, mahina kong sabi, ano ang nasa vault na iyon? Lumunok siya, ang katotohanan, sagot niya. Ang lahat ng katotohanan at ang iniwan ng iyong ama doon ay makakapagpabagsak sa napakalakas na tao. Nakaramdam ako ng panginginig. At si Crisanto? Nagpabilis pa si Hector. Si Crisanto ay isang piyesa lang, isang mapapalitan na piyesa, ngunit ikaw ang susi na hindi nila makontrol. Mas mahigpit akong kumapit sa kanyang jacket. Hindi ako collateral damage, hindi ako isang pasibong biktima, isa akong target at ngayon alam ko na kung bakit. Lumiko ang motorsiklo patungo sa sentro ng lungsod. Ihanda mo ang susi, Maria, sabi ni Hector. Malapit na nating buksan ang pinrotektahan ng iyong ama ng kanyang buhay. Habang ang motorsiklo ay umabante sa pagitan ng trapiko na parang isang palaso na pumuputol sa hangin, niyakap ko ang baywang ni Hector nang may parehong lakas na hawak ko ang susi, na parang nakasalalay dito ang aking buhay dahil sa totoo lang, nakasalalay dito. Ang aking mga daliri ay may marka ng lamig ng metal, ngunit hindi ko ito binitawan. Sa tingin ko, hindi ko ito maaaring bitawan kahit gustuhin ko. Parang ang maliit na pirasong iyon ang tanging nagpapanatili sa akin na gising, matatag, nakatayo. Tumanggi akong bumalik sa dilim kung saan ako ginapos ni Crisanto sa loob ng maraming taon. Nagmaneho si Hector nang walang imik sa loob ng ilang minuto. Tila alam niya ang lungsod ng detalyado,
kumukuha ng mga shortcut, pangalawang kalye, lumiliko bago ko pa makita ang intersection. Hindi nagkataon ang kanyang karanasan. Magtitiwala lang ang ama ko sa isang taong sanay gumalaw sa anino ng hindi natutuklasan, isang taong marunong mag-survive. Sa wakas, iniwan niya ang motorsiklo sa isang eskinita at pinatay ang makina. Ang katahimikan ay agad na dumating, nakakabingi. Bumaba ako sa motorsiklo na nanginginig ang mga binti. Nasaan tayo? Tanong ko, sinusubukang huwag ipakita ng aking boses ang takot na kumakain sa akin sa loob. Napakalapit, sagot niya. Ang Central Bank ay 2 bloke lang, ngunit ang pasukan sa vault ay hindi ang alam mo. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, napansin ko ang isang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Maria, ang makikita mo sa loob ay maaaring magpabago sa lahat. Hindi lang ang iniisip mo sa iyong asawa, kundi pati na rin ang iniisip mo sa iyong ama. Handa ako, sagot ko, bagaman hindi ako handa, bagaman hindi ako kailanman magiging handa. Naglakad kami sa 2 makitig na kalye hanggang sa likod ng gusali. Ang Central Bank ay isang higante ng kulay abong bato na may malalaking haligi at matataas na bintana. Hindi ko pa ito nakita mula sa anggulong iyon. Wala roong mga tao, tanging isang maliit na pinto, halos nakatago, nagawa sa lumang metal. Kumatok si Hector ng 4 na beses, 2 maikli, 2 mahaba, isang panloob na mekanismo ang umandar at dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang guwardiya na may puting buhok ang tumingin sa amin ng walang pagtataka. Siya ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Hector. Sa wakas, dumating na ang araw. Sinuri ako ng guwardiya na parang tinatasa ako. Pagkatapos, tumabi siya. Tuloy po kayo ma'am, iniwan ng inyong ama ang pinakamahusay na mayroon siya. Pumasok kami sa isang madilim na pasilyo na bumababa sa anyo ng isang ramp. Mahina ang mga ilaw, halos hindi nagpapaliwanag sa sahig. Ang aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw, pati na rin ang aking mga nerbiyos. Sa dulo, isa pang pinto, mas malaki, mas matibay, na may lumang physical key reader. Itinuro ni Hector ang trangka. Oras na, sandali akong nag-alinlangan. Hinawakan ko ang susi sa pagitan ng aking mga daliri. Naramdaman ko ang bigat ng ama ko sa tabi ko, at ipinasok ko ito. Umikot ito na may click na tumagos sa aking puso. Bumukas ang pinto. Sa loob ay may isang maliit na silid na bahagyang naiilawan, isang metal na mesa, isang silya, isang mas maliit na safe na bukas, at sa ibabaw ng mesa, 3 bagay, isang makapal na notebook, isang saradong sobre, at isang itim na folder na may pangalan ng ama ko. Napatigil ang aking paghinga. Nanatili si Hector sa likod, nirerespeto ang aking espasyo, lumakad ako patungo sa mesa, kinuha ko muna ang notebook, sulat kamay ito ng ama ko. Makikilala ko ang mga guhit na iyon kahit saan. Binuksan ko ito. Ang unang mga pahina ay mga petsa, mga galaw ng pera, mga kakaibang pangalan, mga international account, mga pahina at pahina ng mga tala na hindi ko lubos na nauunawaan. Ngunit pagkatapos, sa kalagitnaan ng kuwaderno, isang salita na nakasalong guhit ang nagpanginginig sa akin. Kung may mangyari sa akin, huwag kayong maniniwala na natural iyon. Nilunok ko ang aking laway, nilipat ko ang pahina, binabantayan ako, sinusundan ako, pinakikinggan ako, ngunit hindi ako natatakot. Kung hindi ako magsalita ngayon, ang aking anak ang gagawa niyan. Nagiinit ang aking dibdib. Hindi si Crisanto ang sinasabi niyang siya, nag-infiltrate siya sa buhay ko para marating siya. Huwag kayong magtiwala. Lumalabas ang hangin, nagpatuloy ang mas detalyadong mga tala. Hindi ko sila napigilan, ngunit nag-iwan ako ng ebidensya sa kamay ng dapat magkaroon nito. Kung binabasa ito ni Maria, nangangahulugang nagsimula na ang panganib. Napuno ng luha ang aking mga mata. Si Papa, bulong ko, nakakaramdam ng matinding kawalan sa ilalim ng aking mga buto-buto. Humakbang si Hector. Alam niya na lahat ay babagsak sa iyo. Muli akong naglipat ng pahina. May isang pangalan na nakabilanggo sa isang pulang bilog, Don Enrique Zamora. Nang makita ang pangalang iyon, malalim na huminga si Hector. Ang taong iyon, sabi niya, siya ang sentro ng lahat. Ang dati mong asawa ay nagtrabaho para sa kanya bago pa kayo magkakilala. Sumikip ang aking tiyan, nagtatrabaho si Crisanto para sa kanya, bago pa man kami magkakilala, tumango si Hector. Maraming taon nang nag-iipon ng ebidensya ang ama mo laban kay Zamora. Gumagalaw siya ng iligal na pera kasama ng mga politiko, negosyante, at bankero. Nang matuklasan nila na sapat ang impormasyon ng iyong ama para pabagsakin sila, pinabantayan nila siya at nag-infiltrate sa kanyang buhay. At ang infiltrator na iyon ay si Crisanto. Bulong ko, nakakaramdam ng pagduduwal. Oo, sagot ni Hector. Natuklasan ng iyong ama ang koneksyong iyon, isinulat niya ang lahat dito.
Napahawak ako sa aking mukha. Ang aking kasal ay isang kasinungalingan. Ang buong buhay ko ay minanipula. Ako ay isang kasangkapan lang upang marating ang mana, ang ebidensya, ang katahimikan. Lumipat ako sa susunod na pahina. May isang talata na nakasulat sa tumatakbong tinta na parang isinulat niya ng nagmamadali, sinusundan nila ako. Ngayon, nasa labas sila ng pabrika. Kung may mangyari sa akin, sabihin ang katotohanan. Bahagi si Crisanto ng network. Huwag magtiwala sa kanya, huwag magtiwala sa sinumang darating upang tumulong, tanging kay Hector lang. Nakaramdam ako ng mapait na buhol sa aking lalamunan. Ang sulat ay naging nanginginig sa huling mga pahina. Kung magtagumpay ako na makarating sa bangko bukas, iiwan ko ang huling file sa vault. Kung hindi, Maria, anak ko, patawarin mo ako sa lahat ng hindi ko nasabi sa iyo. Mahigpit kong isinara ang kwaderno. Ang luha ay dumadaloy ng walang kontrol. Hindi siya tumakas, sabi ko nang may galit. Hindi siya tumakas, pinatay nila siya. Oo, mahinang sagot ni Hector. At hindi niya ito nasabi sa iyo upang hindi ka ilagay sa panganib. Kinuha ko ang itim na folder. Sa loob ay may mga litrato, mga lihim na pagpupulong, mga dokumentong nilagdaan ni Zamora, mga transfer, mga recording na nakalimbag sa papel. May litrato rin ni Crisanto kasama si Zamora. Ilang taon bago kami magkakilala. Ang aking puso ay nabasag sa piraso. Hector, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat mula pa sa simula. Maria, sabi niya sa pinakamahina na boses na narinig ko sa kanya, hindi ka inibig ni Crisanto ng nagkataon. Pinili ka niya, pinag-aralan ka, binantayan ka. Alam niya na ang ama mo lang ang magbibigay sa iyo ng access sa mana. Alam niya na kailangan kanyang kontrolin. Alam niya na sa lalong madaling panahon, lalabas ang katotohanan. Nayanig ako, ngunit pagkatapos ay may sinabi si Hector na nagpatumba sa aking mga binti at mayroon pang iba. Hinarap ko siya, nakakaramdam ng takot. Ano pa? Itinuro niya ang saradong sobre sa ibabaw ng mesa. Ito ang huling iniwan ng iyong ama para sa iyo. Iniwan niya itong selyado na may malinaw na instruksyon na buksan lang kapag narating mo ito. Kinuha ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga daliri. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang pahina lang na may isang maikling talata, isang talata na sumira sa aking mga alaala, sa aking kasal, sa aking nakaraan, at sa bersyon ng aking buhay na pinaniniwalaan ko sa loob ng mga dekada. Maria. Hindi lang nagtrabaho si Crisanto para sa kanila, ibinigay niya ang impormasyon na nagpahanap sa akin, alam niya ang mangyayari, ipinasakripisyo niya ako para iligtas ang sarili niya. Pakiramdam ko, bumabagsak ang mundo sa ilalim ng aking mga paa, isang tunog ang pumuno sa aking mga tainga, sobrang nanginginig ang aking mga kamay na muntik ko nang maibagsak ang papel. Hindi, bulong ko, hindi maaaring totoo. Ibinaba ni Hector ang kanyang tingin. Ang iyong ama ay namatay dahil kay Crisanto at ngayon ay hinahabol ka nila dahil naniniwala sila na nasa iyo ang naiwan niyang hindi kumpleto. Hindi ako makatayo, lumuhod ako. Umiyak ako na hindi ko pa nagawa sa loob ng maraming taon, na parang nabuksan sa dalawa ang aking kaluluwa. Ang ama ko ay namatay dahil sa asawa ko. Pinili ako ng asawa ko upang sirain ang ama ko. Ang buong buhay ko ay isang bitag. Lumuhod si Hector sa harap ko. Maria, huwag kang bumagsak ngayon. Ito ang oras para tumayo ka. Ngunit ang tanging kaya kong ulitin ay, pinatay niya siya. Pinatay niya ang papa ko. Pinatay niya siya. Mahigpit na hinawakan ni Hector ang aking mga balikat at sisirain mo siya kasama ang lahat ng mga iyon. Ang sinimulan ng iyong ama, ikaw ang magtatapos at hindi ka mag-iisa, nangangako ako. Huminga ako ng malalim, pinunasan ko ang aking mukha. Nakaramdam ako ng isang bagong apoy na lumalaki sa loob ko. Hindi iyon takot. Hindi iyon kalungkutan, galit iyon. Tumayo ako, kinuha ko ang notebook, kinuha ko ang folder, kinuha ko ang tape, at sinabi, pababagsakin natin silang lahat. At si Crisanto ang unang babagsak. Tumango si Hector, ngunit bago kami makakilos patungo sa labasan, isang tunog ang nagpatigil ng aking dugo, isang putok sa labas, napakalapit. Itinulak ako ni Hector pabalik, natagpuan nila tayo, bulong niya. Maria, maghanda ka. Hindi pa ito tapos. Ang putok ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa loob ng vault. Ang echo ay tumalbog sa metal na pader, dumami hanggang sa pakiramdam na parang isang hindi nakikitang hukbo, humahampas mula sa lahat ng anggulo. Ang aking katawan ay nagreaksyon bago ang aking isip. Tinakpan ko ang aking ulo gamit ang dalawang kamay at yumuko patungo sa sahig. Si Hector, sa kabilang banda, ay kumilos ng may katumpakan. Kinuha niya ang isang maliit na pistola na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket at tumayo sa harap ko, pinoprotektahan ako. Huwag kang gumalaw, bulong niya.
Nararamdaman ko kung paano dumadaloy ang dugo sa aking mga ugat ng may mabilis na ritmo. Ang aking mga kamay ay sobrang lamig na hindi ko na malaman kung takot ba o determinasyon ang nagtutulak sa akin na manatiling nakatayo. Ang tanging alam ko ay dumating na sila at ang putok na iyon ay hindi babala senyas iyon. Nanginginig ng malakas ang metal na pinto ng vault. May sumisipa dito mula sa kabilang panig. Ang bawat hampas ay nagpapatag ng sahig. Itinutok ni Hector ang kanyang baril sa pasukan na may matatag na paghinga, na parang ipinanganak siya para sa mga sandaling tulad nito. Maria, makinig ka. Sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa pinto. Kapag pumasok sila, tumakbo ka sa likod. Huwag mo silang haraping. Huwag mong subukang makipag-usap. Tumakbo. Hindi kita iiwan, bulong ko. Hindi iyan option, sagot niya nang may katatagan na tumago sa akin. Nagtiwala ang iyong ama sa iyo nito, hindi sa akin. Kung bumagsak ka, mawawala ang lahat. Ako ay mapapalitan. Ikaw, hindi. Sumikip ang aking lalamunan. Biglang bumukas ang pinto, dalawang lalaki ang sumugod muna, armado, sa likod nila, isang pangatlo ang lalaki sa itim na cap. Ang kanyang anino ay pumasok bago siya, na parang ang kanyang presensya ay nagpaparumi sa hangin. Agad na tumama ang kanyang mga mata sa akin, ngumiti siya, kaya pala narito ka. Itinaas ni Hector ang kanyang baril. Isang hakbang pa at babarilin ko, itinaas ng lalaki sa cap ang dalawang kamay, nagpapanggap na nagbibiro. Huwag, alam mong hindi ito tungkol sa iyo, pangalawang hero, gusto lang namin ang pag-aari namin. Ang kanyang tingin ay dumulas patungo sa itim na folder na hawak ko sa aking dibdib. Iyan, instinctively, mas hinigpitan ko ang hawak. Hindi ito sa inyo, sagot ko sa nanginginig ngunit matatag na boses, ang ama ko ay namatay para protektahan iyan. Ngumiti ang lalaki sa cap na parang isang nasisiyahang mandaragit. At ikaw ay mamamatay para ibunyag ang nilalaman niyan. Hindi siya pinahintulutan ni Hector na umabante, binaril niya muna. Ang putok ay tumpak, direkta sa balikat ng pinakamalapit na lalaki. Ang lalaking iyon ay lumuhod na may naubo na sigaw. Ang pangalawa ay sumugod kay Hector at nagsimulang magbuno ang dalawa. Ang pangatlo, ang cap, ay nagturo sa akin. Naramdaman ko na huminto ang oras. Nakita ko siyang pinisil ang gatilyo at pagkatapos ay may humarang sa pagitan namin. Isang katawan, isang malalim na tunog, isang sigaw, wag, sigaw ko. Bumagsak ang katawan, at si Mang Celso iyon. Hindi ko naintindihan kung paano siya nakarating doon. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas mula sa bodega o kung paano niya natagpuan ang vault. Ang tanging alam ko ay ang matandang lalaking iyon, ang kaibigan ng ama ko, ay nagligtas ng aking buhay. Umugong ang lalaki sa cap sa galit. Gago. Nakita ito ni Hector at sinamantala ang sandali, sinuntok niya ang lalaking kinakalaban niya, inagaw ang kanyang baril, at inihagis ito sa akin. Kunin mo! Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Hindi pa ako kailanman humawak ng baril. Pakiramdam ko ay nasusunog ang aking balat, ngunit itinaas ko ang aking braso, itinutok ko. Lumingon ang lalaki sa cap sa akin, nabigla. Seryoso, babarilin mo, Lola, at nangiinsulto siya. Kinuyom ko ang aking mga ngipin, naalala ko ang notebook ng ama ko, naalala ko ang kanyang mga salita. Naalala ko ang buong buhay ko na kinokontrol, naalala ko si Crisanto. Naalala ko kung paano nila pinatay ang ama ko, naalala ko kung paano nila sinubukang patayin ako. Nanginginig ang aking daliri, pagkatapos ay tumigil sa panginginig. Hindi ako ang parehong babae na itinaboy sa kanyang bahay, bulong ko, at binaril ko. Ang impact ay nagpabagsak sa kanya. Nahulog ang cap mula sa kanyang ulo at bumagsak siya sa sementadong sahig, nanginginig. Hindi siya namatay, ngunit hindi na siya makatayo. Ang kanyang baril ay dumulas palayo sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Mabilis na kumilos si Hector, sumugod sa pangatlong lalaki, pinabagsak ito, at pinatulog. Ang unang sugatan ay patuloy na sumisigaw, hawak ang kanyang balikat. Ang pangalawa ay nakahiga ng walang lakas. Si Mang Celso ay hirap huminga, nakahiga sa sahig, ngunit may malay. Lumuhod ako sa tabi niya. Mang Celso, Diyos ko, bakit mo ginawa iyon? Ngumiti siya na may mantsa ng dugo ang kanyang labi. Dahil ang ama mo, umubo siya, ay laging nagsasabi na karapat-dapat ka, na gagawin mo ang tama kapag dumating ang oras. Ang luha ay bumagsak sa kanyang damit na parang ulan. Tiyaga lang, ilalabas ka namin dito. Hindi, bulong niya, nabuhay na ako ng sapat, ngunit ikaw, kailangan mong tapusin ito. Mangako ka na hindi mo hahayaan na manalo ang mga masamang iyon. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, nangangako ako. Pumikit siya, nasisiyahan. Lumapit si Hector, kailangan nating umalis ng mabilis.
Siguradong tumawag na sila ng reinforcement. Tinulungan ko siyang tumayo. Lumabas kami sa mahabang pasilyo na nanginginig ang aking mga binti at ang puso ay humahampas na parang tambol. Dala ko ang folder, ang notebook, at ang tape sa aking bag. Iyon ang lahat ng natitira sa trabaho ng ama ko. Iyon ang lahat ng makakapagpabagsak kay Zamora at Crisanto. Lumabas kami sa likod na pinto ng bangko habang tinatakpan ako ni Hector. Nandyan pa rin ang motorsiklo. Sumakay kami at umalis agad. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Nararamdaman ang hangin na pumuputol sa aking balat. Ang gusto ng iyong ama, sagot ni Hector. Ibubunyag natin sila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mula sa anino sa pagkakataong ito, sa harap ng buong bansa. Paano? Sa isang taong hindi kayang bilhin, takutin, o patahimikin ni Zamora sa isang reporter na naghihintay na sa impormasyon. Ang puso ko ay tumalon. Sino? Ngumiti siya. Reporter Vina Morales. Ang mundo ay tila umiikot ng napakabilis. Alam niya ang nangyayari. Hinahanap ka niya mula nang suriin niya ang mga lumang dokumento. Nag-iwan ng mga pahiwatig ang iyong ama upang matagpuan ka niya. Gusto niyang mag-cruise ang landas ninyong dalawa. Ngunit nauna si Zamora, at ikaw ay nawala nang nag-isolate ka kasama si Crisanto. Ngayon na ang oras. Dumating kami sa gusali ng independent na pahayagan. Binuksan sa amin ni Vina ang pinto agad pagkatapos naming kumatok. Tense ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng apoy. Dala ba ninyo? Tumango ako at inilagay ang folder sa kanyang mesa. Binuksan niya ito, nagbago ang kanyang mukha, napuno ang kanyang mga mata ng takot, galit, at isang mapanganib na liwanag. Sa pamamagitan nito, sabi niya, hindi lang babagsak si Zamora at ang kanyang mga kasosyo, kundi pati na rin ang sinumang nakipagtulungan sa kanila. Ito ay isang bomba. Ang dati kong asawa, sabi ko sa matatag na boses. Tumulong siya na patayin ang ama ko. Gusto kong malaman din iyon. Hinawakan ni Vina ang aking mga kamay. Nangangako ako sa iyo na malalaman ng buong bansa ang katotohanan. Inihanda niya ang kamera, ang mikropono, ang mga ilaw. Umupo ako sa harap ng kamera. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanginginig. Sabihin mo ang iyong pangalan, sabi ni Vina, at isalaysay ang lahat mula sa simula. Tiningnan ko ang kamera, mahigpit na hawak ang notebook ng ama ko sa aking dibdib. Ang pangalan ko ay Maria de la Cruz, at ngayon ay sasabihin ko ang katotohanan na namatay ang ama ko sa pagprotekta. Habang nagsasalita ako, lumabas sa screen ang mga ebidensya. Si Zamora, si Crisanto, ang mga transaksyon, ang mga recording, ang mga dokumento. Naging viral ang transmission sa loob ng ilang minuto. At nang matapos si Vina, nang nasa ere na ang lahat, nang makita na ng libu-libong tao ang kuwento, bumukas ang pinto ng pahayagan, 2 pulis ang pumasok. Maria de la Cruz. Opo, sagot ko. Dumating kami para ipaalam sa inyo na si Crisanto Torres ay inaresto dahil sa mga krimen sa pananalapi, complicity sa pagpatay, paghadlang sa ebidensya, at korupsyon. Pakiramdam ko, huminto ang mundo hindi para takutin ako, kundi para palayain ako. Nanginginig ang aking mga tuhod, ngunit hindi ako bumagsak. Huminga ako sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada. Huminga ako ng walang takot. Inilagay ni Hector ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagawa mo. Hindi, nagawa natin. Ang ama ko, mula sa kanyang kinalalagyan ay nagawa rin. Hindi ko inakala na sa edad na 60, magsisimula ako muli. Hindi dahil sa wala akong pagpipilian, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, maaari akong pumili, maaari akong magdesisyon kung sino ako nang walang anino ni Crisanto, nang walang kasalanan na itinanim niya sa aking mga buto, nang walang patuloy na pakiramdam ng paglalakad sa ibabaw ng kristal. Ang kalayaan, natuklasan ko, ay hindi isang pangyayari, ito ay isang proseso, at ang bawat araw, mula noong pagbagsak ni Zamora, ay isang maliit na tagumpay. Nakakulong si Crisanto. Ang kanyang mukha ay lumabas sa lahat ng balita. Hindi na siya ang perpektong lalaki na nakilala ko, kundi isang taong naging tunay na siya, isang duwag na walang maskara, walang kapangyarihan, walang kakampi. Ang marinig ang piskal na banggitin sa publiko ang kanyang koneksyon sa pagkamatay ng ama ko ay masakit at nagpapalaya ng sabay. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito naglalabas ng takot. Ngayon, naghihilom ito ng payapa. Bumagsak din si Zamora at kasama niya, isang buong network ng korupsyon na kumontrol sa aking buhay nang hindi ko nalalaman. Ang makita kung paano pinag-usapan ng mga pahayagan ng mga ebidensyang natagpuan sa vault, ang parehong ebidensya na pinotektahan ng ama ko hanggang sa huli, ay nagparamdam sa akin na sa ilang paraan, nanalo siya sa isang labanan na sinimulan niya ng mag-isa at tinapos ko sa tabi niya. Hindi nakaligtas si Mang Celso.
Ang kanyang pagkamatay ay naramdaman na parang kidlat na bumagsak sa tanging punong natitira, ngunit namatay siya na ginagawa ang tingin niyang tama, pinuprotektahan ng dignidad na matagal nang nawala sa maraming lalaki. Utang ko sa kanya ang higit pa sa kaya kong bayaran. Minsan, sa tingin ko naririnig ko ang kanyang boses tuwing nagdududa ako, pinaaalalahanan ako na huwag bumagsak, na magpatuloy, na ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Hector. Siya ay isang tahimik na lalaki, isa sa mga taong mas marami ang alam kaysa sa sinasabi nila. Hindi kami pamilya, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ganoon. Siya ang nagdala sa akin sa libingan ng ama ko noong nakaraang linggo. Doon ako nag-iwan ng sulat na nagsasabi sa kanya na sa wakas, nagkaroon na ng hustisya. Malakas ang ihip ng hangin noong araw na iyon. Naintindihan ko iyon bilang nagawa mo, anak. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na apartment na sa akin. Hindi ito malaki, ngunit sa akin ito. Nagluluto ako ng gusto ko, nagdadamit ako ng gusto ko, natutulog ako ng mahimbing. Minsan umiiyak ako, ngunit iba ang iyak na iyon, hindi takot, kundi ginhawa. At tuwing umaga, kapag binubuksan ko ang bintana at nararamdaman ko ang sariwang hangin sa aking balat, sinasabi ko sa sarili ko, sa pagkakataong ito, Maria, sa iyo ang buhay na ito. Bago ako magpaalam, nais kong mag-imbita sa iyo sa isang napaka-espesyal. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyo, nagulat sa iyo, o nagpabago sa iyong isip, mag-like. Ang iyong suporta ang nagpapanatili sa channel na ito at nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na gumawa ng mga kuwentong matindi tulad nito. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung mula sa ang lungsod mo pinapanood ang video na ito, ano ang naramdaman mo sa pagtatapos na ito, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko. Gusto kong basahin ang bawat komento, sila talaga ang puso ng channel na ito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pang kwento ang darating. Mga kuwentong matitindi, emosyonal, puno ng hindi inaasahang twist, pagtataksil, sekreto, at mga pagtatapos na magpapakaba sa iyo. Salamat sa pagdating mo rito, salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita tayo sa susunod na kuwento.